So ginawa ko tong Lion Dance Competition para makilala pa kahit hindi Filipino, pati Chinese community na yung culture natin na we celebrate Chinese New Year. So yung goal kasi namin to improve the parang friendly competition Kino-combine namin lahat ng groups para magkaroon ng unity. This is our first time na competition. I started doing martial arts at first kasi yun yung pinaka-basic foundation for lion dancing. First, you have to do stances para lumakas yung paa mo, and then of course, you do some punching para yung kamay mo malakas din. So, para maging lion dancer ka, syempre kailangan mo ng strong foundation. So, hindi lang naman kasi siya more on stance Kailangan emotionally and physically fit ka. So, kailangan malakas yung bese mo, yung mapu, yung kamay, malakas. Tapos yung endurance mo, tine-train talaga yun. How do we judge ba yung competition na to? Okay, first you have to know the shape of the lion. Okay, so how they will portray the lion, kung okay ba yung ginagawa nila. And then of course you have to judge the music. Kung sabay-sabay ba sila or nasa tono ba yung palo nila o hindi. So to judge, maraming aspect yung tinitingnan First is yung emotion ng lion. Pinaka-crucial part siya ng lion. Then yung form, tapos yung storytelling. Kasi iba kasi, masabi lang na sumasayaw ng lion dance is lion dance na. So yung true spirit ng lion dance is talaga may pinoportray ka. So sa techniques kasi, talaga, it takes a lot of time to train So hindi siya nakukuha ng isang beses lang. More volumes ang practice talaga. And coordination with your partner. So nag-start ako year 2020. Yes, 2020. Then until now, nag-lion dance. Push ng training, ganon, pag may available time. So ever since naman ako, since childhood, nag-start na ako ng lion dancing. And even kahit may work or busy, I keep on trying na magkaroon ng time for training sa lion dance. Siguro pinakamahirap lang namin kalaba is yung kaba namin sa sarili talaga. Then yung hingal, ayun. For me naman siguro yung mga stances na bago para sa amin kasi minsan kailangan din na consistent na may jump siya, may buhat ako. So yun. Ang pinagdaanan namin preparation is more on practice. Araw-araw kailangan talagang pagpursigihan yung bawat galaw. Kailangan aralin, kailangan isipin kung ano yung mga tinuturo ng mga coach, mga ganon. Araw-araw po practice, morning saka hapon, practice kami. Tapos nagpapahinga kami pagtapos para hindi rin kami masyadong mabugbog. Kailangan po kondisyon, tapos malakas resistensya niya kasi nakakahingal siya. Ganun, kaya kailangan yung muscle mo buo rin, ganun, hindi siya nangangawit. Ang challenges sa akin is kung paano mo iipunin yung mga player mo as a team. Hindi ko sila makumpleto agad kasi may mga kanya-kanya silang oras May mga nag-aaral, may nagtatrabaho, may mga kanya-kanyang ganap sa buhay. So, mahirap i-explain. Pero as a team leader, kailangan natin i-push yung mga bata para makapag-compete, di ba? So thank you sa lahat ng sumuporta, lahat ng teams na sumali at sa mga nanonood at nagsubaybay sa itong competition na ito. Ni hao, Manila.